Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakilan. Ang wika nga, kung hindi mo kilala ang anumang uri ng halaman, halimbawa ay palay, at nagkatabi sila ng damo, at pareha sila ng dahon na nagpupuno, hindi mo kayang piliin kung alin sa kanila. Gayon din ang Espiritu ng Ama at ng Espiritong tumatalo sa mga anak niya. Kung hindi mo kilala ang pagkilos, kung hindi mo kilala ang gawa, hindi mo kayang piliin at suriin at sa sarili mo ipanaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, binahagi niya ang Espiritu, isang mabuti at isang masama. Niloob niya at pinahintulot niyang sa lupa ay ibaba, sa tao ay gumapi at magpaalipi ng tao. Ngunit alin kaya ang tama at totoong dapat pakaalipin at magpaalipin ng tao? Ang mabuti o ang masama? Kay buti ng Ama, maliwanag niyang pinababatid sa mga anak niyang kumikilala at tumatanggap sa Kanya kung anong uri siya, kung sino siya, at ano ang gawa niya. Kaya't ang marunong magtanto, nalilimin niya Kanyang gawa. Ang marunong sumuri, napipili niya ang dapat tanggapin niya. Ang marunong sa lahat ng kaloob ng Ama, nasisiyahan nagagalak sa bawat bahagi sa Kanya. O mga minamahal ko, magnilay magbulay kayo sa bawat tinuran. Ganang kaisipang pagkatao, hindi mawawari-wari, ni hindi matatanto mga salita. Ganang espiritu ng isang espiritong tama't tumpak na sumainyo, mawawari-wari mo, matatanto ninyo kung alin dapat ang sumasayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa damit man, kapag hindi marunong magsuri ang isang katauhan sa original, kapag nakakita siya ng imitation at di niya alam ang totoo kung alin sa dalawang original, matatanso siya, malilinlang siya, madadaya siya. Sapagkat dito sa mundo, dalawa ang pagkilos ng Espiritu. Subalit, ang tunay na original na Espiritu ng Ama, dapat makilala lahat ng mga anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, kambal man, nasabay, isinilang, na oras o dili kaya'y minuto lamang ang pagitan, mayroon pa rin silang pagkakaiba, bagamat iisa ang tiyan ng pinagmulan. Kaya nga't paliwanag at patutuo ng Ama, iisa mang espiritu ang tawag sa dalawang espiritong ito. Mayroon silang agwat na pamamaraan na di parehas ang galak at gawa. Kaya tao ang may pandinig, muli nakarinig. Alalaong baga, hindi lahat ay tatamuhin ng katauhan ang dalawang espiritu. Kaya't dapat ay mamili sa isang dapat ay manahan sa Kanya. Ano baga ang napili mo na? Anak na minamahal niya. Noong bagang hindi mo siya kilala, ay napili mo ang isa. Tanggap na tanggap mo sa sarili mo at kilalang kilala mo kung papaano ka bilang pagkataong kumikilos sa babaw ng mundo. Subalit ang espiritong sumasayo, di mo kilala. Tinanggap mo lamang siya at pinaghari mo. Ngunit at pasubalit, nang natuto ka, nabuksan ka, nakakilala ka, tumanggap ka, na hindi pala yaon ang dapat panahanin mo, napili mo ba sa sarili mo
ang tama't marapat na dapat ay sa iyo. Mapalad ang nakapili at pinanahan ang marapat tanggapin at paalipin siya, sapagkat Ama ang may kaloob at nasang siya ay manahan sa kanya. Yamang nakilala, tinanggap at naghari sa kanya, kaya't sa kabila man ng kanyang pinagdaraanan, may lakas at pwersang kakayahan na sa katauhan niya'y ibinigay, ibinahagi, upang wag siyang magapi at magapi pang muli. Mapagpala ang nangagtagumpay nang dahil tuwirang nasuri ang Ama, kinilala ang Ama, tinanggap siya, nanahan sa kanila, at pinagtibay, lubos sila, hanggang tamuhin ang luwalhati, ang buhay na walang hanggan. Tao, mahal ko kayo. Kung ganang katauhan at pagkataong pangungusap, gayon din talinong pagkatao, di ninyo maririnig ang lahat ng sinabi. Ganang may pandinig nga kayo't kaukulan sa Espiritu ng Amang nasa inyo, mawawawaan nyo't masusuri, mga nilwal ko, na sa inyo'y narinig, na sa inyo'y natanggap, na sa inyo'y nadama, kaya't sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katotohanan, katotohanan, karpintero mang naturingan, kanya-kanyang kaparaanan at pamamaraan sa paggawa. Subalit, ang tunay na dalubhasa at marunong na karpintero, alam niya kung papaano, paikot-ikot man, ang pagsusok ng pintuan, batid pa rin kung paano lapatan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang totoo at orihinal na Espiritu ng Ama na kabutihan ng taglay. Kayang pasukin, kayang suriin, kayang paikutin ang sinumang nilalang. Kaya't saan man dako at sulok ng daigdig, kapag siya ang tinanggap, makapangtan siyang ganap. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa dahon mang naturingan, isang puno pinagmulan, kapag parehas ng tuyo, hindi batid kung alin ang naunang natuyo sa kanila. Subalit ang tunay na may-ari, tuyot mang naturingan dahong nangalagas na laglagyan, batid ng Ama kung alin ang nauna at huling nalaglag sa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya ang taong walang batid, kapag nakita niyang tigang at tuyo ng dahon, sasabihin niya ay maaari na pala itong sunugin. Subalit, ang dalubhasa sa pagtingin, alam niya yung pagdakay masusunog na rin. Hindi ngayon nalantap tuyo na sa pananaw, pagdakay sabsaban mo ng tubig, ay makikita kung ito'y mamumuluntoy pa o sasari pa. Dili kaya naman kung buhusan mo ng apoy na naglalagablag, kung alin ang una na masusunod sa kanila. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sa katawan ng tao, kilala ng Ama ang natigang na at malayong nadiligan na maluwat ang katauhan sa Espiritu niyang taglay. At ang mabuti na nawalay sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang isang espiritu hindi makakagamit ng talinghaga,
nakikinig lang at di makapangungusap ng banal na salita. Ngunit, kayang mangusap ng sinumang kanyang alipinin ng anumang salita bilang pangtao sa lupa. Yaon ang malaking kaibahan ng mabuti at masama na espiritu na sa tao gumagabot sa lupa. Mahal na mahal ko kayo, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't matatanto masusuri ng taong marunong mag-uri. Dapat bang tanggapin ang pumapasok sa kanyang diwa? Dapat ba niyang tanggapin ang pumapasok sa kanyang kalooban? O dapat niyang ito'y itakwil? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Bakit mo nga hindi tatanggapin kung ganang kabutihan at mararaming gawang mabuti sa iyo? Why? Ngunit, bakit di mo suriin kung magdudulot ng kapahamakan? Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tulad ng ginto, ang wika nga, balutan mo man ang kung ano-anong uring mukhang ginto. Alam pa rin ng Ama yung peki at hindi, ano? Alam pa rin ng marunong sa ginto. Kaya, ay Ama, paano kaya iaangkop ang salita mo sa tao upang mawawaan ang kabanalan? Paano kaya mananamnam ng puso ng tao na may galit at hinanakit ang mabutit kabanalan? Paano kaya mananahan sa litot-litot gulong-gulo na isip na damdamin ng tao ang mga aral mo? Kung tuwirang hindi ito mahahawi at malilinisan upang ang sayo manahan at mangibabaw. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa panahon ng Kristo, naulat na maliwanag, hindi tinanggap sa sariling bayan, sa sariling lugar. Kaya sino ba ang nabalitaan yung propeta mula sa unang tipan na nabasa niyo't natutunan na tinanggap ding ganap sa kanyang sariling lugar? At maging sa mga panahon ngayon na nagpapakatotoo at nagiging totoong kapwa-tao ninyo, na agad pagdakay tinanggap din sa kanilang sariling lugar. Sa makatwid, yan ang pawang katotohanan. Hindi kayang tanggapin ng kapwa-tao ang kanyang sariling kapwa-tao kahit ito'y kilalang-kilala na kung di niya nadarama ang damdamin niya. Kaya't ang sino mang tatanggap sa Ama, yaong malapit lamang sa kanyang damdamin, yaong nakikipamayan sa kanya, at siya rin ay nakikitahan sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nais kong sa inyo'y magpakilala, lubos, tapat at tuwiran, na sa tuwin ay nagpalay ng mainam kanino man, sa walang pandinig upang makarinig, sa walang nakikita upang makasila, sa walang pandamang
nang dahil wala ang ama. Sa kanyang pagkatao'y buhay na buhay, at di dama ang tuwiran. Ama sa kanya ay nag-alay, nagpahiram ng kanyang buhay. Ang may pandinig ay makaririnig, ang may nasa'y makatanggap, ang masyahan ay magagalak, ang nagliwanag ay may alay, natuwirang kanyang katauhan, nalayo niyang mabahagian, nang di niya nakikita, upang matanggap niya. Kay palad niyo mga tao sa may tumanggap na, at nagnanasa siya'y manahan na. Liwanag ay matatama, maghahari ganap siya. Tulad ng awitin ko, mananamnam niya. Madarama ang pag-ibig ko, makikilala ang gawa ko, magliliwanag diwa niya, magnanasang lumigaya, na di sa bagay at pagkain, na di ganang katauhan, ang layo niyang ito'y aliwin, kundi ama't kaluluwa. Kaya't pasubali kong lahat, sa wika ko ay magbulan, tulad ng inyong panahong nakamtan. Sa araw na ito'y naibigay, pagdaka ay bumuhos na, ang ulan na di malikas, di malirip ng iyong isip, kung paano nailalahat. Gayon din ang sakialay, o aking mga mahal, magagawad ko sa inyo, nasang igawad ko. Mabibigkas kong lahat, ang sakin ay marapat, upang sa titi mo'y magliliwanag. Mata nyo man na nakapikit, kung layon kong makasila ng kung anong nasang ibigay, hindi dilim mababanaan. Kaya't nakapikit man o pula, kung maliwanag ang isip, makakaunawa pa rin ganap sa wika ko't pagnanasa. Halina kayo mga mahal, mag-aral kayong lubas, sa wika ko'y ganap kayong mga tuto, upang magsisigla ang inyong pag-asa. Mga buhay ang patay na inyong pandama, nang dahil sa
pag-aalala sa takot ng buhay ninyo. Sasapitin bawat astra at sa inyong mga nasa upang sidlan kayo ng tapang, makaunawa kayong lubos, pagtitibay inyong kamting, pag-asa ay ganap na makamtan, magliwanag inyong buhay, mata mo ang mabuting kulay, maging makulay ng ganap ang nadimla ninyong buhay, nang dahil sa karamdaman at mga suliranin, mga tinaglay nyo pinakibakahan, na halos di may gulapay, mahiyakbang na matatag ang paa ninyong bawat araw na kailangang umusad upang makibaka at lumapad, at mata mo ang tagumpay na tuwirang nakalaan sa bawat anak na nag-alay ng katapat at pagiging totoo. Sama ay nangunyapi nang hawakan silang ganap sa matapat niyang pangako, at aral niya ay nakamtan na siyang pinagbulay-bulay. Hindi na dilim ang isipan, hindi nawalan ng pagmamahal, kundi patuloy na nabuhay. Pandaman niyang mainam, nakakampay kanyang kamay, nakahakbang kanyang paa, nataglay ng katawan, nadama ang panghihina, panlalambot sa pag-asa, siya ay bagay mamamatay, di sinsanay di na ginawa, ang patay ay binuhay upang inyong mapagtanto ano bagang di magagawa, tulad ng aking awitin. Pinaiikot, nililikwan, at kung inyong madarama sa damdamin ay kikislot, mabubuhay kayong lahat ng tigib ng galak, kahina ay patitibayin, palalakasin niyang tuwiran ng amang sa tuwinay sa inyo. Sa inyo ay aking nilalahad upang inyong ang makanta, mapakilala kong ganap sa tuwirang magnanasa, makakadama siyang ganap, katawan niyang mahina, maglalayong lumakas sa pag-asang nasa Ama, kanyang ligaya at buhay. Kaya't dilim na isipan, dagli ay naparang
nahawi ang dilim. Liwanag ang siyang dumata, naiusad kanyang buhay, nasa palagay ay magwawakas, at kikitlin na ng lubos ng ama na nagpahirap. Subalit ng kanyang galak ay natanggap at nakamtan, na iba ang kanyang diwa, nanalig at umasa siya. Nakita ng amang ganap sa pag-ibig niya sa lahat. Binago niya ang pandama, nabago niya ang isipan, upang do'y muli kanyang datalan ng iba yung siglat lakas upang mabuhay pa. Katawan niyang palagay ay mamamatay na siya. Halina kayo mga mahal, kung ang isang puno'y nangaluntoy, sanga niya'y nangabali, ngunit ito'y buhay pa. Nasibulan muli ng sanga, nagsisuhol mga dahon niya, hanggang sa hindi na mamalaya, nagkabunga pala siya. O tao na minamahal, kung labas sa sanlibutan, magnilay magbulay kayo sa tinuran. Sinong matalino na naganap na binigkas, na pagdakay na ibigay, na paawit pangganap. Aking mga sinaysay sa inyo ay inilahad. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. At karamahaleya, haleya karamahaleya, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Sino ngang pamilya ang di makakaunawang pahihintulutan nilang kanilang kapamilya na ganito ang gagawin tulad sa istorya ni Constancia? Sino ngang katauhan ang pagdakay tutob din ang ganito na wala siyang kabatiran? Sino nga magpapagala at magpapausad ng inyong buhay? Sino nga mga mahal ang pinagmula ng aking tinuran? Sumainyo ang kapayapaan, magnilay, magbulay, magtanto na lubusan. Ang may pandinig muli nakarinig. Buhay ba ang Ama? Isa kang tindera, araw-araw na ang tinda mo ay gulay. Ngunit isang araw, marami sa iyo ang natira. Subalit, dahil matibay ka, na bukas ay mauubos sila, bawat isa-isa, eto si ampalaya, eto si talong, eto si kangkong, eto si sitaw, eto si okra, lahat sila'y alam mo, mapapaubos mo sila.
di kaya maganap na dahil sa pananampalataya mo. Sapagkat kayang isugo ng Ama sa iyo ang mga mamimili mo. Kahit saan ka pang sulok, kaya kang hanapin ng nasa't gusto para kay tunguhan dahil sa nais niyang ipakita. Alalaong baga, pagkaluwat-luwat man ang iyong naging karamdaman, kung tapat kang nagtitiwala sa amang ikay mabubuhay, uusad ka't lalaban at di mo yan didibdibin man lamang. Habang binibigkas mo, Ama ko, ikay buhay. Pararamdam niyang ikay anak niyang mahal. Subalit paano nga? Kung bulirat mo'y wala, kung diwa mo'y wala, puso mo'y wala, anong kakantan mo sa wala kang pag-asang ay Ama? Ay Ama. Ay Ama. Buhay na buhay siya. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Dahil buhay. Alam niyo po, pag naawit ng Espiritu yung kanyang mga kay saya, kahit sabihin kang lukare, maghapon kang gamitin, abay pumayag ka't napakasaya. Subalit, kahit sabihin nilang desenteng tao ka, at ikay nasa pagkatao, hindi ka luka-lukang tinatawag nila, maghapon kang manasa sa sarili mo at pagkaisip mo, mapapagod ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, ibinigay niya ang malaking pagkakaiba ng pagkilos at paggalaw. Kapag sa Espiritu ka gumaganap, kahit maghapon at hindi ka natulog sa gabi, iba pakiramdam mo. Kapag sa pagkatao ka gaganap, subukan mong huwag matulog pag di ka nanlambot. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal, kanino ang lakas? Bakit ayaw tanggapin ng tao magbibigay lakas? Sabi mo, Panginoon ko, Panginoon ko, Panginoon ka. Patay naman pananampalataya mo. Paano mabubuhay ang diwa mo? Paano mabubuhay ang pag-asa mo? Paano mabubuhay ang galak mo? Paano mabubuhay ang lahat ng mabuti sa iyo? Patay na pag-asa. Patay na pananampalataya. Ang patay na pananampalataya, walang gawa. Ang buhay na pananampalataya, may kalaki na gawa. Kaya, gawin mo ang pananampalataya mo na puro salita at gagawin ko ang pananalig kong walang salita. Subalit may gawa. Wika sa banal na aklat. Sino ang nanalo? Yung dada ng dada o yung walang salita na may gawa? Buhay ba ang Ama? Kapag ikaw ay salesman, sales lady, kailangan kang magsalita. Dahil kapag ikay nag-aalok sa ibang kumpanya at sabi mo lang, para kang piping nilalahad yung mga tinitinda mo, yung mga ino-offer mo, maunawaan ba nila? Kaya dapat ka magsalita. Yan ang Espiritu. Nilalahad niya ang katotohanan ng Ama. Ngunit yung isa na walang alam kundi mang-agaw, ang gagawin ay gapuin ang tao. Saan ka? Sa naglalahad? Paano maglalahad sa'yo? Ayaw mo siya. Paano mo siyang makikita? Wala naman siya sa iyong harapan. Paano mo siyang madarama? Wala siya sa puso mo. Kaya, tanggapin mo siya. Mapapalad ang tumanggap sa hindi nila nakikita at nagtitiwalang ganap lubos ang pananampalataya na may magagawa sa buhay nila. Ang di nila nakikitang Diyos na mahiwaga sa buhay ng tao. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. Talaga wala kayong maitatanong. Buhay ba ang Ama?
Kaya't sa unang sulat ni San Pablo, sa mga taga-Korinto, mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim ng panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kaya. Hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Kaya't si San Pablo ay nangusap ng matapang, diretsuhan, matibay, matatag na may pagtupad sa tinuturan. Mga mahal, kaya naman, tinuligsa itong si San Pablo. Hinuli. Sapagkat tulad ng Kristo na matapang nangusap, hinuli sa makatwid. Pinakita lamang ang iisang pamamagitan ng Ama ay nagkaparehas sa gawang katotohanan. Tapang, katapatan, pakikipag, totohanan. Mga mahal, sino nga ang tatanggap sa totoo kung ayaw magpakatotoo? Sinong tatanggap na magpakatapat kung hindi siya matapat? Sinong tatanggap sa tapang ng loob para Ama ay tanggapin kung duwag siyang magbago? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Subalit sa panahon na yaon, hindi pa lubos kilala ang Kristo sa buong daigdig. Ngayon, kilala na ang Kristo sa anumang lupalop ng daigdig na tahanan ng Espiritu. Panandalian, pansamantala na tahanan ay katawan ng tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating kaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunan ng mga tagapamahala ay walang pangunawa at walang nakaunawa sa panukalang ito. Kaya't hirap ng mga panukala na mula sa Amang dakila na ipabatid sa walang mga pangunawa. Kaya, kayo ba'y may pangunawa, mga minamahal? Huwag kayong mahiya kung wala kayong pangunawa, sapagkat di kayo sisitahin ni Apo Kunching. Ngunit kung aamin kayo sa Ama, kayo'y masisidlan. Huwag niyo sabihin, alam ko na yan, hindi naman. Huwag niyo sabihin, nakita ko na yan, hindi naman. Hindi naman. Yan ang tao. Sasabihin, pero hindi naman totoo. Mga mahal, aminin. Mahina ka pa ba? Aminin. Marupok ka pa ba? Aminin. Duwag ka pa ba? Aminin. Mahina ka ba sa pagtanggap sa totoo? Aminin.
Subalit huwag ipagmagaling at ipagyabang. Matapang na ako. Doon para sidlan ka ng ama ng iba yung tapang at ipakita niya sa'yo, yamang siya'y gusto mo, may magagawa siya sa'yo. Nekkarameneyanam! 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 Sapagkat ang pag-amin, pang-api, pag-amin ay di masama. Kung inaapi ka, tumawa ka. Kung umamin ka, magsaya ka, sapagkat Ama ay suma sa iyo na. Nekkarameneyanam! 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 Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin masagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Hindi pa pala narinig ng mga tenga at nakita ng mga mata ang mga hinanda ng Ama sa mga umiibig sa Kanya. Kaya't nang dahil sa pananalig mo, nakakamtat mo't nakukuha dahil nakalaan ito sa iyo sa paniniwala mo'y natamo. Kaya, ang mga nagtibay nakapag-ulat ng marapat, nakatanggap ng dapat, nangagalak ang lahat. Kaya't naisiwalat ang bagong buhay sa banal na aklat. Buhay ba ang Ama? Subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam ng iniisip ng isang tao maliban ang kanyang sariling Espiritu. Tumpakatan, maging kapwa mo gaano mang katalino at kagaling, hindi ka kayang suriin kung anong laman ng isipan. Ngunit ang Espiritong sumasayo, batid niya kung anong laman ng iyong hinahabing isip at salita sa iyong diwa. Kaya naman, ang mabuting Espiritu'y nagbabahagi ng totoo, binibigay sa iyong isip ang tama't tumpak na kung nanamnamin mo tatanggapin, manunod sa buong kalamnan at maghahari sa buong katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyanam, nekkarameneyanam, nekkarameneyanam. Alalaong baga, sinabi man ng kapwa mo, masarap ang ubas. Ngunit di mo alam ang ubas na masarap. Ano ba yung uri ng ubas? Basta lahat eka ng ubas masarap. Ano nga ba eka ang ubas? Hindi ko pa alam. Masisisi mo ba siya kung hindi niya alam? Kaya ikaw na nagpapakilala sa ubas, dapat pakita mo sa kanya at patikman mo. Paano mong nasabing masarap kapiling ang Diyos kung hindi nararamdaman sa puso mo? Paano mong nasabing mahiwaga ang Diyos kung wala kang pag-asang hiwagang may gagawin siya sa iyo? Paano mo nasabing ang mapagmahal na Ama mo ay tunay na mahal ka't minahal ang tao kung ikaw mismo hindi marunong magmahal sa kapwa mo? Kaya, pakilala mo upang doon makilala ang totoo sa buhay. Yung pinakikilala mo ay makita rin yan sa buhay. Tao, sinabi mong mapagmahal ang Ama, sinabi mong tapat siya, maging tapat ka sa kapwa mo. Sinabi mong maliwanag ang kaloob niya, maliwanag dapat ang isip mo. Kaya, sinabi mo, umasa ka dahil ikaw mismo may pag-asa ka sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyanam, nekkarameneyanam, nekkarameneyanam. Buhay ba ang Ama? Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang pinaliliwanag namin ang katotohanan pang-espiritual
mga pananalitang duro ng Espiritu. Kaya't paano ninyo maririnig? Sa Espiritu ng katotohanan ang huwad na salita. Kaya't matapang na ibabahagi sa inyo ang katotohanan at ang matapang na tatanggap at kakamting ganap, magiging ganap din sa kanyang buhay ang pagbuhay espiritual. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Ang Espiritu ay hindi naayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakaunawa sa kanya, sapagkat di naunawaan ng kapwa niya ang taglay niya. Kaya't ang sino mang may taglay ng Espiritu, nagkakaunawaan sila kung Espiritu ng Ama ang kapwa sa kanila. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya katawa-tawa sa iba, katawa-tawa sa iba, ngunit sa may natanggap na, may galak sa puso nila, pinaglalaban ay Ama. Kaya't ang sabi na, salitang taong narinig nila, di pinakinggan, pinaglaban siya, at Ama'y nakamtan lang. Mali. Pinaglaban siya, kaya siya'y natamo nila ng mga gumusto sa Ama. Kaya't ang wika ko, no comment kayo mga anak niya, sa hindi ganap, sa hindi tumanggap sa inyong lahat, nang dahil lang ating mga panukala ay tanging sa Ama lamang na nagmula at pinagmulan niya ay tamang-tama. Buhay ba ang Ama? Oh, sa mga may birthday, happy birthday! Sa mga na-miss ang Ama, sabihin mo, miss you. Aba, na-miss mo ba ang Ama? Sa mga naglalagablab, nag-chill sa galit. Oh, chill out mo na yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa mga mapagmahal sa kaibigan, sa mga mapagmahal na kaibigan, sabihin mo, forever friends tayo. Sa mga duwag na duwag, sabihin mo, fight ng fight. Sa mga nag-aalinlangan sa pagtitiwala sa Ama, sabihin mo, ang Ama ay just for you and just for us. Just for all of us. At sa mga lumbay na lumbay, walang ginawa kundi be happy, don't worry. Apa. Sa mga sabi ay, nako, walang kapag-pag-asa. Sabihin mo, you're special ka sa Ama. Nako, Diyos ko, kaarte ka na apo kunching na yan. Baka.
Sa mga tutol ng tutol, ayaw ng ayaw, sabihin mo, please, say yes. Sa mga wala nang ginawa, kundi kapalpakan, sabihin mo, magkaroon ka naman ng good job. Sa mga, nako, maraming pangarap, napakalaki ng pangarap, pero hindi natatanggap. Sabihin mo, patayin mo muna yung dream big mo. Tanggapin mo muna yung ama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Nako, paano kaya puputulin ng leg ni Rick? Sa mga lakad ng lakad, lakwatsa ng lakwatsa. Bigyan mo na break ang ama. Huwag puro ang yung leg. Buhay ba ang ama? Nako, sa nakakalimot, sabi ng ama, anak, call me. Sa mga, nako, down na, sabi na, wala na akong pag-asa. What's up? Sa mga, sabi niya, ang gusto ko tinapay, ang gusto ko'y pera, ang gusto ko'y bahay. Sabi ng ama, wag naman ganun anak. Ang lagi sinasabi mo, marinig ko man lang sa'yo, I like you, Jesus. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Nako, sa ayaw nang tumawag, dahil hindi siya daw naririnig. Hindi daw siya naririnig. Huwag kang magsawa, anak. Laging sabihin mo, call me. Nako, sa mga hindi na nakakaalala, sabi ng ama, anak, I miss you. Now and forever, I will be there. Pero hindi ganun eh. Ang tanong sa'yo ng ama, ngayon ba o kahit kailan ay wala na? Now or ever? Buhay ba ang ama? Wow, itong gusto ng tao. Hug and kiss. Walaging kala nilang pagmamahal, hug and kisses. Hindi doon nakukuha yun. Eh kung kaya ka lang hinahug and kisses eh, may pagnanasa. Eh di pagmamahal yun. Pero ang ama, kahit di mo siya nakikita, hinahug and kiss kanya, kaya lang patay ka. Bahala ka kung sino ka. Nako, sabi ng tao, eto yun. Sabi ng ama, anak, wa-effect sa akin yan. Buhay ba ang ama? Sabi, why? Wa-effect ang katwiran mo sa akin. Hindi ko tanggap ang katwiran mo, anak. Wa-effect. Buhay ba ang ama? At sa mga sabi nila, bigo. Lagi na lang akong bigo. Bigo, wag naman. Oh, ngayon, bibigyan kita ng pag-asa. Good luck. Oh. Sa mga laging gusto ay, tigil na, urong na. Sabi ng ama, anak, step up. Sa mga, naku, wala nang sinabi, kundi nalulumbay ako. Binigo na naman ako. Bakit di mo sabihin? Anak, be happy. Buhay ako. Nako, ganyan ang tao. Laging gusto'y biruan.
laruan, makipaglaro, makipaglokohan. Hindi ako ganon. Kaya wag mo akong itulad sa taong gusto mo'y laging, let's have fun. At kapag ikaw ay lagi nang nagsasabing, Diyos ko po, Eka. Ay, Diyos ko po. Ayan, tuloy, tumapon. Sabi ng ama, anak, no problem. Buhay ako rito sa mundo. Nako. Sabi, bati ba tayo? Hindi, magkagalit tayo ngayon, Eka. Kasi hindi mo ako sinunod eh. Sabi ng ama, tandaan mo, anak, lagi kang magmiti sa kapwa mo. Let's be friends. Buhay ba ang ama? Oh! Lagi na namang huwag kang bababa ng bababa. Huwag kang laging pababa sa pananampalataya. Kailangan lagi kang humakbang pataas. Step up. Arte na lang. Kukutsing na yan. Pasalamat ka. Pinaaarte ko. Sapagkat kung di siya pinaarte sa inyo, wala siyang alam sa sinasabi sa inyo. Kaya kung hindi ka marunong makinig, bahala ka. Kaya ang sabi ko, sa halip na anak, nagsasalita kang maarte, mag-enjoy ka na lang. Ayan. Baka sakaling makamtan mo ang muli ako'y tawagin, pakinggan na kita. Please call me. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Laging buhay ang nagbibigay pag-asa. Sulong! Dream on! Malay mo, tumama ka ng wedding mamaya. Dahil sinabi mo, Ama, mabuti ka sa lahat. Kaya, ikaw lang ang nasa akin. You're the best thing na. Buhay ba nga ba? Nako, marami yatang may kagalit dito. Kaya sabi ng ama, anak, let's be friends. Ay, nako. Palagi na lang, sabi ng sabi, ayaw naman akong tanggapin. Ngayon, anak, please say, yes, tanggapin mo na ako. Umuo ka, mararamdaman mo ako. Kaya po, kutsing, natali na yata ang kamay mo sa taas. Eh, ganyan ang taong maraming pangarap. Natatali, napapako ang pangarap. Dahil wala ang ama tinatanggap. Eh, galaw mo kamay mo. Sapagkat, lagi mong asahan, I'm yours forever, forever. Kaya lang hindi ako mahalikan at yumayakap na ako'y nakikita mong tao. Kaya huwag mong masabing, halikan mo nga ako, yakapin mo nga ako. Subalit lagi kitang, nako, lagi kita sinasabihan, don't forget me, dahil makakamit mo na, anak, ako sa buhay, at mararamdaman mong kita'y hinahagkan, niyayapos hinahalikan. Doon tayong dalawa'y magiging masaya at maglalaro tayo ng aking espiritu. Bahala kayo kung saan pumunta yan. Kaya't ang wika ko sa inyo, we'll be good friends. At ako'y damhin mo. Naku, Tagalog na ito. Kumusta ka ba, anak? Dahil mahal kita, wag mong laging sinasabi, next time better na lang. Lagi mong sabihin, it's okay, ama ko. Pagkat ako'y sa'yo, ika'y sa akin, now and forever. Now and forever. Don't give up. Don't give up.
don't give up. Kaya't masasabi mo may extraordinary ako. Lakas mula sa'yo, aking mapagmahal na Ama. So sweet talagang Ama. Kaya't ang wika ko sa trinay, take care, take care, take care. Ako'y sumasayo, anak. Huwag kang maraming pangungusap, kundi sabihin mo, mahal kita, ama ko. Ayun. Ay, mahal mo ba talaga? Dahil mahal mo ko, may regalo ako. Dahil mahal mo ko, may ibibigay ako. Dahil mahal kita, matagal ko mang di makita. Kapag natanggap mo siya, magiging masaya ka. Dahil may Diyos Ama, ayaw magpakita. Yan ang katotohanan. Mahirap mang matagpuan kung magbabata ka. Makikita mo rin ang hanap mo sa akin. Kaya't mararamdaman mo mahalaga ka sa akin. Dahil wala pa narito, paano kung ibibigay sa'yo? Ngunit may paraan ako. Dahil sinabi ko ito, may ibibigay ako. Di talusira ako. Kaya't ang bibigay ko sa'yo'y mawala ang sakit ng kilkilima. Dahil mahal ko kayo, mahal na mahal ko kayo mga tao. Dahil mahal ko kayo, may magagawa ako. Dahil mahal ko kayo, ayan, natuptukan ang iyong ulo. Magising ka sa himbing na pagtutulog mo, nang lumigaya ka naman at di na mapalis sa isip mo, pagkat ako'y buhay, buhay na buhay sa'yo. Dahil sa'yo, tandaan nyo ito, sa kabila man ang sakit, mayroong ginhawa. Sa kabila ng pait, mayroong tamis. Kaya't ang hirap, ang pawang katotohanan,